Gusto mo bang magbisikleta sa Taiwan? Ito ang U-Bike. Ang pampublikong sistema ng pagrenta ng bisikleta sa Taiwan ay maginhawa at mura. Ngayon, ituturo namin sa iyo kung paano gamitin ang U-Bike 2.0. Mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagrenta, hakbang-hakbang. Mga kailangang ihanda bago magparehistro. Numero ng mobile sa Taiwan. Kakailanganin mong makatanggap ng verification code sa pamamagitan ng SMS. Ang iyong numero ng mobile ang magiging iyong account sa U-Bike. ID card, or Alien Resident Certificate, passport number. Kinakailangan ng personal na identification. ORC o pasaporte, para sa public bike insurance coverage. EasyCard, iPass. Ang website ay nag-aalok lamang ng e-ticket binding. Kung nais mong gumamit ng credit card o e-payment, mangyaring magparehistro gamit ang U-Bike APP. Proseso ng pagpaparehistro, pumili ng isa sa dalawang pamamaraan. Opisyal na website, hakbang 1. Pindutin ang simulan ang pagpaparehistro sa ibaba. Hakbang 2. Basahin at tanggapin ang mga tuntunin ng pagiging miyembro. Hakbang 3. Punan ng impormasyon ng miyembro. Hakbang 4. Itakda ang iyong card para sa pagbabayad. Hakbang 5. Matagumpay na nakumpleto ang pagpaparehistro. U-Bike APP. Hakbang 1. Pindutin ang menu sa gilid ng APP at piliin ang pagpaparehistro ng miyembro. Hakbang 2. Pindutin ang magparehistro bilang miyembro sa ibabang bahagi ng pahina. Hakbang 3. Basahin at tanggapin ang mga tuntunin ng pagiging miyembro. Hakbang 4. Punan ng impormasyon ng miyembro. Hakbang 5. Itakda ang impormasyon ng pagbabayad. At idagdag ang EasyCard o iPass. Hakbang 6. Matagumpay na nakumpleto ang pagpaparehistro. Una, kailangang i-download mo ang U-Bike 2.0 app. At magrehistro bilang miyembro. Buksan ang app, ilagay ang iyong numero ng telepono. Pagkatapos ay ipasok ang verification code. Susunod, kailangang i-link mo ang iyong EasyCard o iPass upang mabilis makapagrenta. Sa app, piliin ang pamahalaan ang e-card. At idagdag ang EasyCard o iPass. Kung may NFC function ang iyong telepono, itap lang ang card. Kung walang NFC ang iyong telepono, maaari mong ilagay ng mano-mano ang numero ng card. Kapag matagumpay na na-link, maaari mo nang gamitin ang card para magrenta ng U-Bike. Ngayon, alamin natin kung paano magrenta ng U-Bike 2.0. May dalawang paraan para magrenta. Gamit ang EasyCard o ang U-Bike app. Kung nakalink na ang iyong EasyCard, itap lang ito sa harap ng bisikleta para ma-unlock. Kung wala kang EasyCard, buksan ang U-Bike app at i-scan ang QR code para magrenta. Gumamit ng EasyCard, iPass. Pagrenta ng bisikleta gamit ang card. Hakbang 1. Pindutin ang paganahin ng card na pindutan. Hakbang 2. Itap ang iyong etiket sa sensor area. Hakbang 3. Hintayin ang screen na ipakita ang mensaheng kunin ang bisikleta. Hakbang 4. Hawakan ng mahigpit ang manibela at hilahin ang bisikleta paatras upang alisin ito mula sa docking station. Pagsasauli ng bisikleta gamit ang card. Hakbang 1. Ay patapat ang gulong sa guide slot. Hakbang 2. Ipasok ang lock ng bisikleta sa docking slot. Hakbang 3. Siguraduhin lumabas sa screen ang mensaheng matagumpay na naibalik ang bisikleta, pakita pang card. Hakbang 4. Itap ang iyong etiket sa sensor area upang makita ang halaga ng pagbawas at natitirang balanse sa card. Gamit ang U-Bike APP. Pag-upo ng bisikleta gamit ang QR code. Hakbang 1. Pindutin ang simulan ng QR scan na pindutan. Hakbang 2. Buksan ang U-Bike APP, pindutin ang QR code rental. At i-scan ang QR code sa bisikleta. Kung hindi ma-scan, maaari mong ipasok ng mano-mano ang verification code. Hakbang 3. Hintayin lumabas sa screen ang pakikuha ang bisikleta. Hawakan ang manibela gamit ang parehong kamay at hilahin ang bisikleta paatras. Pagbabalik ng bisikleta gamit ang QR code. Hakbang 1. Itapat ang gulong sa gabay ng rack. Hakbang 2. Ipasok ang kandado ng bisikleta sa slot. Hakbang 3. Hintayin ang screen na ipakita ang matagumpay na pagbabalik. Tapos na. Pansamantalang pagparada ng bisikleta. I-lock ang bisikleta.
upang masigurado ang kaligtasan. Hakbang 1. Iikot ang manibela pakanan. Hakbang 2. Itutok ang itaas at ibabang butas ng kandado. Hakbang 3. Kumuha ng kandado mula sa basket ng bisikleta. Hakbang 4. Ipasok ang kandado sa butas ng sagad. Hakbang 5. Kapag lumitaw ang matagumpay ang pag-lock. Tapos na. I-unlock ang bike. Paano mag-unlock ng pansamantalang nakalock na bisikleta? Madaling hakbang para makabalik sa biyahe. Hakbang 1. Pindutin ang I activate ang card na pindutan. Hakbang 2. Ilagay ang card sa sensor. Hintayin ang mensahe, pakialis ang kandado. Hakbang 3. Hilahin palabas ang kandado. Hakbang 4. Kapag lumabas ang matagumpay ang unlocking. Handa ka ng bumiyahe. Paano mag-unlock ng pansamantalang nakalock na bisikleta gamit ang QR code? Hakbang 1. Pindutin ang I activate ang QR code na pindutan. Hakbang 2. Buksan ang YouBike app. Piliin ang I-scan para umupa. Pagkatapos ay I-scan ang QR code o I-input ang verification code. Kung hindi ma-scan, maaari mong ipasok ng mano-mano ang verification code. Hakbang 3. Ilagay ang card sa sensor, hintayin ang mensahe, pakialis ang kandado. Pagkatapos ay hilahin palabas ang kandado. Hakbang 4. Kapag lumabas ang matagumpay ang unlocking, handa ka ng bumiyahe. Bago magrenta, siguraduhing maayos ang bisikleta. Pagsusuri bago sumakay ng bisikleta. Suriin ang preno. Pindutin ng dahan-dahan ang preno sa magkabilang panig upang matiyak na gumagana ito ng maayos. Huwag bigla ang pamreno habang nakasakay upang maiwasan ang aksidente. Suriin ang gulong. Pisilin ang gulong upang matiyak na may sapat itong hangin. Suriin ang ilaw. Siguraduhin gumagana ang harap at likod na ilaw para sa ligtas na biyahe, lalo na sa gabi. Ayusin ang upuan. Itakda ang taas ng upuan sa tamang posisyon para sa mas komportableng pagsakay. Baliktad na upuan huwag gamitin. Kung baliktad ang upuan, nangangahulugan ito na sira ang bisikleta at kailangang kumpunihin. Tawagan ang customer service para sa agarang pag-aayos. Pagtuturo sa pagsasaayos ng upuan ng bisikleta. Itama ang taas ng upuan para sa mas komportableng pagsakay. Hakbang 1. Pindutin pataas upang ayusin ang taas ng upuan. Hakbang 2. Bitawan ang pingga at pakinggan ang tunog ng pag-lock. Hakbang 3. Pindutin pababa upang matiyak na matibay ang pagkakakabit ng upuan. Kapag tapos na, huwag kalimutang ibalik ang bisikleta. Sa huli, huwag kalimutang sumunod sa batas trapiko at huwag sumakay sa sidewalk. Mga paalala sa pagsakay ng bisikleta. Huwag magbisikleta ng pabaliktad. Iwasan ang pagmamaneho ng taliwas sa direksyon ng trapiko upang maiwasan ang aksidente. Huwag magtabi-tabing mag-usap habang nagbibisikleta. Panatilihing nakafocus sa daan upang maiwasan ang banggaan o aksidente. Huwag gumamit ng cellphone habang nagbibisikleta. Ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ay mapanganib at maaaring magdulot ng aksidente. Huwag magpidol ng walang galaw. Huwag patuloy na pedal nang hindi umaandar ang bisikleta. Maaaring makapinsala ito sa bisikleta. Huwag sumakay ng dalawa sa isang bisikleta. Ang YouBike ay idinisenyo para sa isang sakay lamang. Ang pagsakay ng dalawa ay maaaring magdulot ng panganib at makasira sa bisikleta. Laging tandaan ang iyong mga gamit. Siguraduhing bitbitin ang lahat ng iyong personal na gamit bago umalis. Kung may nawala, maaaring tingnan ang opisyal na website sa seksyon ng nawawalang bagay, para sa karagdagang impormasyon. Napakamura ng pagrenta ng YouBike. Sa Taipei, ang unang 30 minuto ay 5 NTD lang. Kung lalagpas ka sa oras, may dagdag na bayad. Ang mga singil ay maaaring mag-iba sa bawat lungsod. Ngayon alam mo na, subukan na ang YouBike. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan upang matulungan silang matutunan kung paano magrenta ng YouBike. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang impormasyon tungkol sa buhay sa Taiwan.